Kumusta ang iyong pananampalataya sa Diyos? Isang mabiyayang araw ng Lunes sa 3 linggo ng Kwaresma, dakilain ang mahabagin nating Diyos sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makapagpatotoo sa ating pananampalataya sa paraan ng ating pamumuhay. Tayo ang mga visual aid ng Diyos. Ang kanyang mga kamay at paa nakakalinga sa mga dukha at hahayo upang magpahayag ng mabuting balita sa ating salita at gawa. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Matunghayan natin ang galit na reaksyon ng mga kababayan ni Jesus dahil di nila matanggap na nagpaabot din ng tulong sina propeta Elias at Eliseo sa mga hintil sa ating mabuting balita. Pagdating ni Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa lahat ng nasa sinagoga, "Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo na maraming biyuda noon sa kapanahunan ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Gayunpamay, hindi ipinadala ni Elias sa isa man sa kanila, kundi sa biyuda ng Sarepta sa may Sidon. Marami ring may ketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo, pero wala sa kanilang pinagaling, kundi ang Siryong sinaaman." Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang ihulog. Ngunit dumating siya sa gitna nila at umalis. Datapwat, nagdaan siya sa gitna nila at umalis. Nasa ika-3rd week of Lent na tayo kapanalig, kaya mararamdaman na natin sa mga pagbasa ang umiigting na galit ng mga taga-usig ni Jesus. Sa eksenang ito pa lamang, sa verse 30, maaari na sana nilang pinatay si Jesus, pero hindi pa dumating ang kanyang takdang panahon. Kaya ligtas siyang nakaalis sa gitna nila. It only shows that God is in control of everything. Hindi mamamatay ang anak ng Diyos kung hindi ito luluubin ng Ama. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay isang kusang loob na pag-aalay ng buhay para sa kanyang minamahal na kawan. Hindi ito pagkatalo, kundi isang tagumpay ng Diyos na mapagmahal at mapanligtas. Kaya lang, kailangan nating sumampalataya sa Kanya upang higit nating maramdaman ang biyayang hatid ni Jesus sa ating buhay. Tulad noong kapanahunan ni Elias at ni Eliseo, mararamdaman lamang natin ang himala ni Jesus kung may pananampalataya tayo sa Kanya. Ang kawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos ay nagiging hadlang upang gumawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Kung minsan, halos hindi natin napapansin ang mga mumunting himala ng Diyos sa buhay natin. Dahil napaka-ordinaryo lamang nito. Ganito rin ako minsan. Pero kapag nagdasal ako at nanahimik, doon ko napagtatanto kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ko. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan niyo po kaming mas mapalalim pa ang aming pananampalataya sa iyo, upang ang iyong paggalaw sa aming buhay ay higit naming matanto. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.